Nak, ito pala si Nanette. Siya ang magiging kasabay. Manang, napakaswerte namin ni Len sa'yo. Kasi napagaan mo na nga yung buhay namin dito sa bahay. Manat? Ha? Anong ginagawa niyo? Kamukhang-kamukha talaga ni Herman ko noong nabubuhay pa. Ang sarap-sarap halikan. Mga hayop! Walang yakang matanda ka? Pinangalan ba kayo? Oo, may relasyon kami. Buntis ka ba? Ito ang magdadala sa akin kay Jayron na kaming dalawa ni Jayron ay magkakabalikan. Ano? Manggugulo ka na naman bang matanda ka, ha? Buntis ako. Si Jayron ang ama. Ha? Ano? Imposible. Hindi totoo yan. Naniniwala ka talaga na magugustuhan ka ni Jayron, ha? Alam mo, kamamatayan mo na lang yung pantasya mo dahil kahit kailan hindi ka papatulan ng asawa ko! Eh, nangyari na nga! Eto na, pinagbubuntis ko ng anak namin! Ayaw mo talagang tumigil, ha? Han! Ayaw mo tumigil na kayo! Han, walang kwenta kung papatulan mo pa yan, Han. Baliw nga, di ba? Maski anong sabihin niya, walang makikinig sa kanya. Mabuti pa siguro, Han, isipin na lang natin yung anak natin. Okay? Okay? Ay! At ikaw, ha? Umalis ka na dito. Layuan mo yung asawa ko. At huwag ka nang magpapakita sa amin. At anong gusto mong gawin ko? Ibalaglag ko ito? Anong sinasabi mo? Baliw ka ba talaga? Paano ako mabubuntis kung wala naman nangyari sa atin? At sa edad mong yan? Katawan ko to. Alam ko kung kailan ako buntis at hindi. At ito, totoo ito. Buntis ako sa anak natin. Kailangan mo akong panagutan. Iyak ka talaga! Ayaw mo tumigil! Tumigil ka dito na! Ako ang harapin mo! Ang bumapatol ako sa matanda! Eh yung kasama mo, bumapatol sa bata! Ako, maganda ka! Ako pang-amin sa iyo! Tawan mo ako! Tingnan mo na kasi na talaga may nangyari sa amin dalawa at may karapatan ako sa kanya. Walang Bumabaliw ka na! Tingnan mo kami! Tingnan mo na kami! Lumayo ka sa asawa ko! Baliw! Jeron! 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 Maniwala ka sa akin! Mayroon paniwalaan pero anak mo talaga itong dinadala ko, Jeron! Ang paniwala! Jeron! Jeron! Hindi ka natigil! Tumigil ka na! Nakakahiya! Hindi mo na kami binigyan ng kahiya! Hayop ka! Hayop ka! Jeron! Tumigil ka na! Tumigil ka na kahiya! Jeron! Baliw! Jeron! 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 Han, tara na. Ay nako, nakakainis talaga yung matandang yun. Bakit, ma? Ano naman pong ginawa? Alam mo ba, nalaman na tayo ng chismis dito sa buong lugar natin. Hanggang palengke nga umabot na. Ang sinasabi nila, dapat daw mangkukulam na lang ang ginawang kabit nitong si Jayron kesa dun sa matanda. Pumatol kasi sa matanda. Kasalanan ko to eh. Dapat tinapos ko ng kalokohan niya dati pa. Dapat pinalayas ko na siya nung hinipuan niya ako. Kadiri. Han, wala ka namang kasalanan eh. Nasisiraan lang talaga ng ulo yung matandang yun. Pero Han, iniisip ko lang. Kaya naniniwala yung mga tao sa kanya eh, kasi lumaki talaga yung tiyan niya. Paano kaya nangyari yun, no? Teka. Sinasabi mo ba? Nabuntis mo talaga siya? Paano maniniwala sa akin yung mga tao na walang nangyari sa amin? Kaya malakas yung loob niya eh. Kasi may pruweba siya. Lumaki talaga yung tiyan niya. Aba, ewan, hindi ko alam. Kuya, magkano yung isang kilo niyan? Uy! Dahan! Naku! Mag-iingat ka, ikaw naman kasi. Bakit sumama ka pa dito sa palengke? Eh, alam mo naman madulas. Dapat sa bahay ka na lang kasi nagpahinga. Eh, alam niyo naman po, sabi ng doktor, di ba? Maglakad-lakad para mabilis yung paglabas ni baby. Yan ba yung pinagpalit sa matanda? Hindi naman raw pinagpalit, ikaw naman. Sino ba namang matinong lalaki ang papatol sa parang nanay niya? Huwag na kayo maingay dyan. Andiyan yung matanda, oh. Ang mukha mo!
Hindi porket bata ka. Ikaw lang ang may karapatang sumayo. Hoy! Tigilan mo nga yung anak ko! Kaya mo nga sila mag-usap. Usap-usap! Sinasaktan niya yung anak ko! Mag-uusap Sira ulo to, hoy! Sabi mo sila, sumit mo kasi na sila. Ikaw na! Usap kahit matanda ka! Hindi kita umulungan, hoy! At ikaw naman, bata ka, kailangan kang bigyan ng leksyon. Banan, kung sino masaliwa, oh. Ay! Yung anak ko! Kapitan! Damputin niyo yan! Nagkakalat ng fake news! Kung totoo yung sinasabi mo, halika, pumunta tayo ngayon din sa center. Pagpatingin tayo ng sabayan at magkaalaman na, Lola! Lola! Tingnan natin kung sino ang papahiya! At talaga! Upo muna kayo dyan. Salamat po. Upo muna. Salamat pa. Mga misis, makikihintay na lang. Hindi ho, misis yan. Alam. Sige. ka nakikialam? Makikihintay na lang po yung resulta, no? Lalabas na yun maya-maya. Salamat po. Mapalakot na naman yung tenga niya. Natawag siyang misis. Feeling buntis. Busog lang naman. Nakikialam ka. Maghintay na lang tayo ng resulta, no? Hi. Anong nangyayari? Kamusta? Han? Sinakta ka ba niya? Okay naman po. Ako, hindi mo ako kumusta. Nasaktan din ako nga. Wala akong pakialam sa'yo. Ang tanda mo na, sinungaling ka pa din. Pinaabot mo pa talaga dito yung kabaliwan mo. Kaya nga eh, kapal-kapal ng mukha, nagpa-pregnancy test pa. Ikaw lang may karapatan. Tama na yan. Nandito na yung kumadrona. Hawak ko na ho yung resulta ng pregnancy test na isinagawa natin kanina. At ayun po sa test, isa lang po yung buntis sa inyo. Ako yun, huwag kang isyonatan. At kayo yun, Mrs. Marilyn. Nakita mo na? Hindi ho kayo buntis. Pasensya na po. Ay! Wag ho kayong hihingi. Diyan. Pasensya, wag ho. Sinungaling ho yan. Oh, ngayon ha, narinig na naming lahat. Alam nyo na, narinig nyo, hindi siya buntis ha. Oh, siguro naman ngayon, mananahimik ka na. Tatantanan mo na kami. Hindi ako naniniwala sa'yo! Hindi ako naniniwala sa'yo. Buntis ako. Binayaran ninyo to. Ano pwede pala? Binayaran ninyo! Pwede kayo? Binayaran ho kayo! Binayaran kayo eh! Binayaran kayo eh! Talaga to eh. Binayaran kayo eh! Binayaran kayo eh! Uy! Ano? Ma'am, meron ho kasing tinatawag na pseudo pregnancy kung saan totoong nakakaramdam yung isang babae ng mga senyales na para siyang buntis kahit hindi naman siya buntis. Ganun ho yung nangyari po sa inyo. Hindi totoo to! May bata nararamdaman ko. Meron ko bata sa loob eh. Isa pa? Nag-aaksaya ka ng pregnancy test, no? Oo, anak, nangyari, alala. Hala. Jay, manganak na ata siya. Anak. Dalhin natin sa ospital. Halika na. Halika na, anak. Oh, dahan. Dahan. Sige na, dalhin mo na siya. Tayong mga babae, walang hindi ilalaban pagdating sa pamilya. Kaya naman kahit anong gawin ni Nanette na paninira, ay hindi siya inatrasan ni Lenlen sa gera. Hindi ako buntis! Hindi pwede! Hindi ako buntis! Ano ba, Nanette? May bata sa loob! May bata sa loob! Tapos na ang laban!
Bakit? Palagay mo ba talagang itong tapos na to? Palagay mo tapos na to? Hindi ko makukuha si Jero. Hindi rin sila magiging masaya. Hindi ko sila patatahimikin. Tama na. Mararamdaman ko sa kanila ang sakit ng ginawa nila sa akin. Hindi pwede. Salamat, nakatulog na rin. Guwapo, talaga naman po. Siyempre naman po, nakamahal ng daddy ko. Junior ko yan eh. Happy ako nakasama na natin ang baby. Pero, siyempre dumama na din yung gawain dito sa bahay at hanggang ngayon, wala pa rin tayo nakikitang bagong kasambahay. Medyo nakakatrauma lang kasi yung hindi natin kasambahay, Han. Ay naku, kahit naman ako na trauma. Kaya ako muna tutulong-tulong dito sa bahay ninyo habang hindi pa tayo nakakahanap ng pagkakatiwalaan na kasambahay. Oh, halika na kayo at nakapagluto na ako. Iwan niyo na muna si baby dyan. Tulog na kayo. Isa na. Ah, sige. Anak, ito kulay. Hindi kasi ito. Subukan mo yan, ha? Ito, masarap yan. Sige lang, kain ka lang. Anak, tama! Nanet! Bumalik ka dito! Nanet, ibalik mo yung anak ko! Nanet! Yung apo ko! Nanet! Nanet! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Anak ka! Asan ang apo ko? Ayun! Asan? Ha? Ito! Ha? Nanet! 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 Sige! Sige! Sige na lang kayo! Kayo, sige! Nanet! Wag! 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 Anak ko! Hoy, Maring! Ano ginagawa mo dyan? Dito, bata! Maawa ka na bata! Huwag kong inama yung anak ko! Dali! Nanet, naman po ko! Maawa ko! Please! Itong bata nito, pinagmamalaki ninyo! Pare-pareho tayong mawawala! Wag! Wag! Kung may galit ka sa amin, Nanet. Sa amin ka gumante. Pero nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo indama yung anak ko, Nanet, please. Nanet! Maawa ka sa ako! Utang na loob ganyan, please! Kaya nagmamakaawa kayo sa akin? Samantalang noon, pinagtutulungan ninyo ako. Tinatawag niyo pa akong baliw! Pare-pareho tayong mawawalan! Nanet! Tama na! Tama na! Ako na nagpapakaawa sa'yo! Tama na! Tama na! Bakit? Nakampi ka nila? Hindi! Hindi! Wala akong kinakapihan! Wala akong kinakapihan! Nanet! Nagpapakaawa ko! Huwag mo inamay ang bata! Wala kasalanan ng bata! Isipin mo na lang, paano kung nagkaanak ka? Paano? Gusto mo bang mangyari sa iyong nanganak mo ito? Gusto mo ba siyang mahulog dyan? Nanet, tama na, maawa ka. Tama na. Tama na. Tama na. Wag! Wag! Nanet! Tama na! Ate Mary! Tama kaya ako! Bitawan na! Bitawan mo! Mag-awa
Patawad. 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 Sana ay maging aral ang kwentong ito na hango sa totoong buhay na walang masamang umibig basta ang pagmamahal na ito ay hindi makasisira ng ibang pamilya. At ngayon, oras na para tuparin natin ang wish ng mga may bahay na tulad ni Lenlen. Ang kwento ni Lenlen, hindi nalalayo sa pinagdaanan ng ginang na nakilala namin. Kung si Lenlen, sinubukan pero hindi napagtagumpay ang agawan. Si Marivic, ipinagpalit daw talaga ng mister sa kanilang kasambahay. Nasa Kuwait po ako nung nangyari po lahat nun. Nag-OFW po ako dahil po sa sobrang hirap ng buhay at saka gusto ko rin makatulong sa pamilya ko. Pero pinag-usapan namin mag-asawa yung tungkol sa pag-alis ko, pumayag naman po siya. Nag-hire kami ng makakasama sa bahay para matingnan at maalagaan yung anak ko. Ang mas malala pa raw, ang dati niyang asawa at kalaguyo magkakilala at magkatugo pala. Nagsimula yon mga 7 months pa lang ako sa Kuwait. Then marami na akong nababalitaan. Una, nagsabi yung ate ko na may relasyon daw yung kasambahay at saka yung asawa ko, yung nag-alaga sa anak ko. Pero hindi ko pa pinaniwalaan kasi sabi ko magpinsang buo yan sila, wala yung relasyon. At sa kanyang pag-uwi, tumambad naman kay Marivic ang naging pagpapabaya sa kanilang tahanan. Mga picture namin, lahat po nakataob. Tapos yung mga gamit namin, mga gamit po, wala po talaga nangyari. Lahat inano lang nila, nilustay lahat ng pinaghirapan ko. Kung noon, todo deny pa raw ang mister at kalaguyo nito sa kanilang kasalanan. Ngayon, ang dalawa na raw ang malayang nagsasama. Sobrang sakit nang nangyari na yon. Nanghihinayang po ako noon na kasi nag-try po talaga ako na maging maayos yung pamilya namin. Para kay Marivic, ang karanasan na ganitong kapait ay hindi niya kayang kalimutan. Pero laban lang ang motto in life ni Marivic. Tuloy ang buhay at pasasalamat niya sa may kapal para sa ibang biyaya na nakakamit. Bumalik uli ako noon ng ibang bansa, nagtrabaho, pinukus ko sa pagtatrabaho at saka sa anak ko. Inisip ko yung pagtatrabaho para sa anak ko, para sa kabubuhay namin na maayos. Yung anak ko po ngayon nasa Leyte po sa parents ko nakatera. Nag-aaral po siya, grade 8. Okay naman po yung pag-aaral niya. Kaya naman, ang hangad lang namin para kay Marivic ay pasiyahin ang kanyang puso ng mga munting sorpresa na ihahandog namin sa kanya. Una na sa mga yan, ang mga home appliance showcase na ito. Nawala man ang mga gamit na naipundar niya noon, may mga bagong pakikinabangan naman siya ngayon. Ganda-ganda naman. Sobrang ganda po. Meron ding dining set para talagang kompleto na ang mga gamit sa bahay. Handog din namin ang brand new electronic bike. Para mo sa akin din yan. With matching helmet, syempre. Pang service para sa anak ko sa pag-aaral. Kasi medyo malayo din kasi sa school ng pinapasukan niya. Itong mga susunod na handog naman namin ay pwedeng gawing negosyo ni Marivic. May instant coffee business package, cleaning essentials, RTW clothes. Sobrang saya po na hindi ko ma-explain po. Kasi never po ako makaranas ng ganito. Nabanggit niya na ngayon nagsisikap mag-aral ang kanyang anak sa probinsya, kaya naman meron din kaming educational assistance para sa kanya. Kahit hindi kami sinuportahan, hindi siya sinuportahan ng tatay niya, sinikap kong makapag-aral siya. At ito, mapapatuloy niya ng maayos yung pag-aaral niya. At syempre, hindi mawawala, munting tulong mula sa aming programa
ang Wish Ko Lang Savings. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng binigay niyo pong tulong sa akin. Para matapos na rin ang lahat ng paghihirap niya, nais naming matulungan si Marivic na makawala sa trauma na kanyang pinagdaanan. Si Ma'am is a fighter. Very strong siya. Na-try niya ang best niya to talagang survive, fight na para doon sa kanyang anak. Ang recommendation ko is bigyan also ng focus ang kanyang anak. Kasi ang anak niya ay maaring dumaan din sa isang traumatic na experience. Ang natutunan ko po dun sa payo ni Doc, yung para sa akin, yung makipagkaibigan, then palaging may kausap and personal. Para naman po sa anak ko, yung good communication, yung makausap ko siya palagi, may kasama siya palagi at sobrang mahalaga para sa anak ko yung para makarecover siya dun sa mga nangyari. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.